canopy na nakalawit sa kalsada. Kung meron man po kayong makitang mga bata na umaakyat sa inyong bubong at canopy, pakisaway na po ito at pababain dahil sa mas malamang ito po ay nagbabalak na sumampa sa bubong ng andas. Para sa kaalaman po ng lahat, ang record po ng mga major fractures o medical incident natin nitong nakaraang dalawang kapistahan at mahal na araw ay pawang sa mga kabataang sumasampa sa bubong ng andas at lumulundag mula rito. Mainit po ang bubong kaya hindi po tatagal ang taong sumampa rito. Ito ho ay napakataas, mahigit 3 metro po ang taas nito at kung lulundag po tayo rito ay malamang masisira ho ang ating katawan. Kaya pinakikiusapan ho lahat, may krus po na may mahahawakan sa likod. Sana po ay doon na lamang tayo humawak sa ating andas. Huwag po sana natin salubungin ang prosesyon para mas maging maayos ang pagdali ng ating andas. Ang kapistahan po ng Nazareno ay dapat maging magdiriwang, hindi pagpapakasakit o pagtitigating. Dalangin po namin at pagsusumikapan na wala sana tayong bibilangin papanaw, nasaktan, hinimatay o anumang aberya. Sana po, ang bibilangin natin ay kung ilan ang mga kapwa natin na maayos na nakakita sa ating mahal na Senyor, sa ating prestasyon, sa ating misa, na may pag-asam na biyayang handog ng ating Jesus Nazareno. Panghuli po, malamang tatanungin mo ito mamaya, ang media designation, we will follow the same media designation last year. Ang Plaza Miranda, sa katabi po mismo kayo ng MPD Station Perpesto. Wala ho lamang sana magtatayo ng inyong mga tent sa Mercury Drive Canopy, hindi na po ito ligtas. Ang inyong pong mga OB-Ban at genset along Quezon Boulevard Service Road, makalagpas ng bridge approaches. Sa Luneta, doon pa rin po tayo sa nakagisna na natin, sa left side corner ng open field kung tayo ay nakaharap sa grandstand. Ang inyong pong mga OB-Ban at genset ay sa service vehicle sa kanto ng Calaw at Independence Road. Ang designation po ay kayo na po ang mag-usap kung sino ang pinakamalapit, sino ang nasa likuran. Maraming pong salamat sa inyo lahat. Maraming salamat po. Yan ang ating mga paalala po para sa ating mga iboto ng po Jesus Nazareno at paalala ni Father Robert Arellano, LRMS, ang ating pong spokesperson ng Nazareno 2026 for General sa ating translasyon 2026. Siyempre, maraming salamat kay Kuya Alex Kirasga, ang support ng ating procession committee, ang translasyon. Ngayon naman po ay painggan po natin ang mensahe ng ating Hermana Mayor sa taong ito sa pagkapistahan ng Nazareno 2026. Ang kanyang mensahe para sa ating mga devotees, ating mga bisita na bibisita po sa lungsod ng Maynila. Tawagin po natin ang Mayor ng Maynila, Honorable Francisco Isko Moreno Lumagoso. Thank you. Good afternoon sa ating pong samahan sa media na naririto at makakatulong ng simbahan na maimpormahan ng maayos ang ating mamamayan. I would like to also recognize Reverend Father Jade Lipuanan, Reverend Father Jonathan Moica, Reverend Father Robert Arellano, and to the Manila Police District, to the city government officials who've been working hand in hand in the past days with the leadership of the church, ng ating Quiapo Church. Kami po ang inyong pamahalang lungsod. Kami po kung ano yung aming itutulong sa maliit naming kaparanan bilang pamahalaan, lokal na pamahalaan ay siya ulit namin ibibigay sa pagdiriwang ng kapistahan ng Jesus Nazareno sa 2026. Kaya po kami na parito upang patuloy na maiparamdam sa ating mga
kapatid sa buong Pilipinas. As we all know already na marami talagang dumadako sa Quiapo sa araw ng kapistahan. Hindi lamang mga taga Maynila, hindi lang taga Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao. Mga deboto talaga na maraming karanasan, personal experience sa pagiging deboto sa Jesus Nazareno dito sa simbahan Quiapo. So muli, ito ay mga paunang paalala na nabanggit kanina. Kung may pagbabago, katulad din na nabanggit, ay meron pa tayong susunod na press conference a few days before that. But for now, as presented, yun po ang mga planong susundin, gagawin ng pamahalaan, gagawin ng simbahan, at inihikayat ng mamamayan at deboto ay sundin. Muli po, maraming salamat at magandang araw. Maraming salamat sa ating Mayor ng Maynila, si City Mayor Francisco Esco Moreno Lumangos. Okay, ngayon naman po ating bubuksan para sa ating mga kaibigan ng mga media na nandito. Pwede na po tayong magtanong. Kung meron pa yung mga gustong linawin o mga questions. So per media, per reporter, isang question po muna bago yung panel. Pagbigyan natin yung mga lahat na gusto magtanong. Yeah, one question, state nyo na po yung name and your media entity. Kung taga saan po kayo and your question. Any question po from media? Nandun po yung ating microphone, pwede lumapit doon sa kabilang side. Kung sino po ang gusto magtanong, nandito po si Father Jonathan, si Father Robert, Father J. Licuanan, at nandito pa rin po ang ating mahal na mayor dito po sa unahan sa ating mga panelists. Sino po ang unang matapag na magtatanong ng question na yan? ABS-CBN. Mukhang wala na magtatanong dahil maliwanag. Your name and That's right. Si Mayor, naliwanag ng pa-explain ko sa atin ng Sir Alex and Father Robert. Good afternoon po, ladies and gents. Jessica from ABS-CBN. Siguro since wala po dito, or siguro, si Brigadier General Abad sa MP. Paano lang po yung sa deployment ng police natin or madala din ba Mayor? And at the same time, siguro po sa part naman ng church, though maaga pang sabihin, pero are you expecting na it could be same number or mas mataas pa last year? Parang yung last year, I think 8 million pa, no? So possible po ma-surpass yung number. Thank you po. Well, una, General Abad and the management and uniform personnel of Manila Police District were part of the planning and interaction and engagement with the leadership of the church. So they know already, and most of the MPD naman kung Manila Police District, praktisado naman na tumulong at alalayan at gabayan yung ating mga deboto tutungo sa araw ng listahan at mga ilang araw bago magandang listahan. Second, yung definitely may magagaling na mga police din na what you call augmentation. Magagaling bari sa rehiyon o sa ibang dako ng Metro Manila. But yet I will leave it to the regional director of the PNP and the leadership of the PNP. Third, meron din tayong mga iba't ibang uniform personnel na galing sa national government na tutulong din naman sa ating medical, logistics, and so on and so on. And do we expect more? Well, alam nyo kung Nazareno, marami surprises na. So we always expect it's growing, continue to grow, and it may surpass. It may and it may not surpass
but the volume that millions of devotees definitely will be highly expected by your city government managers. Additional, okay, may question ako. Jeremy. Bago ko makalimutan na, kanina kasi napansin ninyo, no? Although talagang ang drone ngayon mabilis na nabibili or accessible. No? Yun nga yung pinaka-issue yun. Hanggat maaari, hayaan na natin ang PNP now. The challenge is, paano kami magkakaroon o kami sa media ng aerial shot? No? Meron naman ho din ng lungsod ng Maynila. I'm going to direct today, Director Angeles, for you to access our command center in MDRRMO, Manila City. So that you will have aerial view, live feed, and pictures, aerial pictures of the event. Para naman hindi na kayo, baka kasi hingan kayo ng desk ng ganong shot. So at least you will have a copy of those shots that needed. And in fact, I will direct Director Arnel Angeles later after this, is pwede kayong tumusok sa amin. So to the network, radio, television, pwede niyong tusukan yung sistema namin at papayagan namin kayo. That goes to the network and radio. Okay, maraming salamat, Mayor. At any questions? May mga pahabol pa po tayo. Mamaya din natin pipili. Meron na po, Manny Vargas ng TCWD. Expected po sa araw ng presentasyon, magpapatay po ng signal sa cellphone. Ano po ang mensahe ninyo? Paalala po, lalo na po sa mga negosyante. Siyempre, hindi po mapipili kung ano po yung facility na maapektuhan at maaari po mangailangan ng technology. Paalala po sa lahat, mula sa ospital, sa iba po may mga mahalagang aktibidad sa naturang po. Salamat. Well, we don't want to send those type of action plan going to be done by our security force. No? But based on our experience, year on year, may nangyayari minsan nawawala ng signal. So, one, bring extra charger so that yung inyong mga telepono, kung hinahanap kayo ng inyong mga pamilya, at least you will have a chance to call or text them, update them kung nasaan kayo sa Maynila at the time. Maybe kasama kayo sa stasyon or maybe nasa gate-gate lang kayo. But yes, just be aware of your situation and inform your loved ones na kayo ay nandito sa pag-istahan. Okay, thank you, Jeremy. Next question. Meron po bang katanungan pa from other media? Okay, go ahead. Ay, sandali. Yung po in-acknowledge natin. The next customer, in-acknowledge natin yung isa. Okay. Raise your hands muna then you'll acknowledge siya. Your next, Eric. Next po ikaw, sir. Sir, sige, go ahead. Lapit ka lang sa microphone, sir. Doctor na po, Ian lang po, startup. Hindi mo financial lang po. Clarification lang po, kasi sabi kanina bawal yung pahalik. Is it prohibited po or discouraged? Bawal ba yung pahalik? O dinidiscourage? Bukas pa rin po ang ating pahalik, pero kagaya ng sinabi po natin, kailangan po tayong mag-ingat. So kailangan natin gumamit ng mga hand sanitizer, kailangan maglinis ng ating mga kamay, at kung sakaling tayo may mga nararamdaman na, ay huwag na tayong tumuloy sa mga activity area dahil ito ay mapakain.
pero hindi po natin pinuputol yung kaunang pahalik sa kilogram. Tuloy-tuloy pa rin po ito, kaya lang ang ating panawagan, iba yung pag-iingat. Okay, may listahan na po tayo ng mga magtatanong. At sa mga gusto po magtanong, magpalista na kayo. Okay, sunod natin mula sa GMA7, si Christian Baet. Si Eric. Si Eric Cosimo. Sorry. Earlier sir, may reminder na kung may flu symptoms, huwag na muna sumama. Can you expound on that, sir? Tapos, yun dun ba, hindi ba sir talaga siya pwede sumama, pwede makasumas na lang, will you encourage also para wearing mask dun sa iba, sir? Yung sinabi natin, kung may mga sintomas ng nararamdaman, ang sinasabi natin is discourage for the reason na baka makahawa. Pero ang tunay na kakaalam niyan, yung may taong nararamdaman. Di ba? Alam mo ang iyong body system. Kung alam mo na ito ay mapanganib na para sa iyo, definitely you have to take in consideration the common good of all. So meron din naman tayong mga stations, meron tayong mga Red Cross, mga volunteers from different medical team. Pwede po muna kayong magpakonsulta para magkaroon kayo ng mga expert advices, no? But definitely, kahit na nag-iingat pa ka, kahit nagkakaroon tayo ng face mask, paano kapag ikaw ay pumasok na sa isang masikip, no? Mainit. Paano kung nag-aggravate ang sitwasyon mo? So, we are not, hindi na natin nakukonsider yung common good ng lahat. Kaya ang panawagan namin, kung sakali, no? Na may kayo nararamdaman na ganito, meron tayo sa mga paligid natin na mga units or areas, medical team, pwede kayong magpa-consult, at sa sarili na rin ng mga deboto. Kung alam nyo ito ay magiging mapanganib para sa kabutihan ng lahat, pwede na lang po tayong mag-monitor through our social media networks. Okay, thank you so much. At ito about technical naman ang question ni Christian Baet ng GMA7. Magandang hapon po. Para po kay Mayor at saka kay Kuya Alex po. Kay Mayor po, for clarification lang po, tungkol dun sa out na mga aerial shot, pwede po ba yun yung nakababad kami? All to out kasi naka-online na kami ng coverage. We have available cameras all over the city, and the command center is located in City Hall. You can send your technical people that goes to ABS, GMA, TV5, all network para naman na meron kayong magandang visual on the said areas. So generally, based on my experience, well covered yung linya. Well covered yung linya na yun. So kung meron ba mga blind corner, very minimal. But generally, you see the entire street at medyo mataas naman yung shot. Kung magdo-drone kami, we will coordinate with the PNP and we'll give you and send you also a copy of that drone because the city of Manila has its own drone also ginagamit namin. Pero just a matter of following the same rule, we, as much as we can, we restrain from using our own drone. I would rather have the PNP's drone to be utilized para less confusion on that particular day. But then again, kapag nakapag-coordinate naman, magagamit dito. Saka, pwede kayo, if there is one good thing about this we are talking right now, is pagkayari ko nito, sabihan ko na si Ernel para sa mga request ng lahat ng istasyon. Kay Kuya Alex po, magkakaroon po ba tayo ng limit ng para sa ID pa rin at saka CarPass? Kagaya po yung ating nakasanayan, maglalabas po ang media form ng simbahan ng pass ng mga ID services. Kaya po ang pakiusap natin dyan, sana ay maaga ninyong masumite
yung mga pangalan ho ng technical personnel na inyong isasama. Actually, kung nagtatakaw kayo bakit dahil pinaaga to, para ho mas mapaaga rin naman natin magawa ang mga dapat nating ayusin, para ho kung may mga makita tayong problema sa proseso ay magawa pa natin ng solusyon ng smart. Thank you po. Thank you, Mayor. Okay. In connection din po yan sa IDs for coverage sa translasyon. Mamaya, after the press con, pwede kayong lumapit. Isa-isa lang po, huwag yung pagkaguluhan po yung ating staff. Nandiyan po sa may pintuan. So, nandiyan po yung video form, pwede ka nandito form, pwede nyo i-fill up. I-xerox muna po sa inyong opisina. Isang kopya po bawat isang network. Then, kung ilan po i-uploaded na media na ililista nyo, isibigay nyo lang po sa staff natin dyan sa Radyo Veritas, dyan po sa may pintuan. So, pwede pa kayong mag-fill up po dyan. Yes, sir. May pahabol po ako kay Kuya Alex. Kailan po yung pwedeng mag-set up? Mag-inout sa camera po. Thank you po. Yung sa Luneta, once na matapos yung regular na New Year event, pinapayagan ng Director Romero para makapag-set up. Siguro mag-usap na lang tayo sa proseso. Yun hong sa Plaza Miranda, matapos ho nung ating replica blessing, ay pwede na ho kayo magsimula mag-set up. Thank you po. Thank you. Thank you so much, Christian. At wala naman sa RMN, si Jairus. Brother Robert Alex po. So expected po ba natin na hindi naabot din ng madaling araw yung mga translation po kasi may mga create na salas kahit mga po. Tsaka dahil na rin po sa higpit sa pagsangka ng mga delivery. Alam niyo po, taon-taon na tatanong niya yung oras kung magiging maigsi na po ba, kung magiging maayos. Ito po yung pangunahing layunin natin lahat. Kaya nga rin po tayo nagkakaroon ng mga media briefing para tulungan po kami sa information dissemination. Ayan po yung target natin. Sa lalong madaling panahon, maibalik ang Nazareno dito sa simbahan ng Quiapo. Pero minsan, kahit anong paghahanda natin, hindi natin makontrol because of the external factors. Kagaya ng mga taong pupunta, mga deboto na bagaman tayo ay taong-taong nananawagan na huwag sumampa, patuloy pa rin sumasampa, ito yung nagiging palakid sa pagtagal. Ito yung mga bagay na hindi na natin nakokontrol kapag tayo ay nandun na mismo sa araw ng translasyon. Kaya nga, malaki ang inyong maitutulong ang ating mga media partners upang sabihin sa mga deboto na ang tunay na pagsasagawa ng ating debosyon ay hindi makikita sa pagsampa, kung hindi sa pagpapaubaya na ang iaangat natin ay sa Jesus Nazareno at hindi ang ating sarili o mga katawan. Bakit lagi namin sinasabi? Kasi taon-taon, hindi naman lahat ng tao umaatin ng translasyon. Yung iba, marami matatanda, mga bata, may sakit, gustong makita ang pagdaan ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Paano kung puro tao ang umiilalim at tumataob na sa Nazareno? Hindi nakikita ng mga matanda at may sakit ang mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya nga kung ang bawat isa ay magtutulungan at susunod sa mga alituntunin ng simbahan, makakasiguro po tayo magiging mas mabilis dahil ito po ang pangunahing layunin ng bawat isa sa atin. Hindi lang mabilis, kung hindi maging ligtas sa bawat isa. Technical, pina-aayos natin tuwi-tuwi ng andas para mas maging magaan at maayos ang ating pangangasiwa ng posisyon. Yung pong transformation nito mula sa tatlo, ginawa natin 4 na gulo, sa aming pong pag-aaral ay makakatulong para mas maging magaan na itula o isalaya ang ating andas. Maaari rin maging dahilan yan para bumilis ang ating posisyon. Pero may mga kinukonsidera mo tayo para hindi namin talaga pabilisin ang daloy ng andas. Pag tayo ay tumatawid ng tulay, talaga pinipigilan natin ang pagtakbo ng andas na huwag dumugsos pababa ng tulay. Talaga as much as possible,
Talagang bawat sentimetro lamang ang ginagalaw natin yan. Dahil pangunahing konsiderasyon natin yan ay yung seguridad ng mga nasa harap ng mga kapwa natin dito. Sa mga panahon ho, may mga stampede, may mga natutumba sa harapan ng landas. Talaga ho pinag-iigil natin ang pag-usap ng landas para ho matulungan muna yung mga nasasaktan sa harapan na makatayo. And sa proseso ho, ang ultimong layunin mo natin dito ay hindi naman bilangin o sukatin yung bilis o tagal ng buong posisyon. Ang mas importante yung sana dito na ating pinagtutulong-tulungan ay kung paano matitiyak natin na ang buong pagdiriwang, ang buong posisyon ay magiging ligtas at wala tayong masasaktan. Kahit abutin tayo ng 24 oras dito, ang pinaka-importante o sana mairaros natin ang pagdiriwang ng banal, ligtas at maayos. Okay, maraming salamat. Sunod po natin mula sa DCMM, si Bert. Bert Eason po from DCMM. Ask ko lang po si Sir Alex. Nabanggit po natin yung modification doon po sa andas. Opo. May any modification po ba tayo? Doon naman po sa tali gagamitin. Kasi the usual po sa pag-cover namin ng Nazareno, yun po ang laging napuputol kapag nagpo-position. So may any modification po ba tayo gagawin? At ano na lang po yung paalala natin sa mga, kasi di ba meron pong mga nagpuputol talaga, ano po ang paalala natin sa wala naman tayo magagawa, talaga nagpuputol ko taon-taon. Pero pinapakiusapan mo sana natin yung mga kapwa natin di Boto na kinakagat yung ating lupin. Kung nagugutom mo tayo, baka meron naman iahayos si Mayor ng pagkain dyan. Yan talaga kainin natin mag-lupin. No? Pangalawa, kung talaga ho ginagawa ng remembrance meron nga ako sa Brussels yung kung talaga ho magpuputol, may itinalaga na po tayong mga ihos na may naka-standby na replacement. Kung maputuloy, may pamalit na ho tayo. Meron na rin ng gamit sa ilalim ng andas para ho mabilis na maputol yung pinakaharapan ng lupi. Sana po ay makatulong din itong pagbabagong ginagawa natin, paghanda, kung sakali hong maputol ng lupi. Talaga hong gano'n na to, taon-taon eh. Yung dalawang lupi na putol. Okay, maraming salamat, Bert Dizon mula sa DCMM. At sunod natin ang ating isa pang magtatanong mula sa Rimate naman, si Joselia Duwendel. Hello po, good morning. Hello po. Kay Mayor po, susugan ko lang po yung tanong ni DCWD kanina, yung sa signal jamming po kasi kung gaano kalawak kasi kami mga nasa media, hirap po kami mag-live, hirap po kami mag-send ng mga stories. So gaano kalawak po yung sakot ng mga apektuhan ng signal jamming po? How I wish I can share you some that type of information, but just for the sake of everyone, I would rather not share such technical information. But rest assured, katulad ng nabanggit ko nga, para naman na kung halimbawa hihingan kayo ng desk ng content, static and moving content, inaalay ko yung MDR array natin na gawin ninyong extension ng inyong work area or field work area ng magaang, maayos at opisyal na inyong in fact, pag kayo tumusok doon, based sa karanasan mo sa DCMM, dati noong Vice Mayor at saka sa GMA7, pag tumusok kayo doon mismo sa station ninyo, sa radio station ninyo, nakakakuha ng autodesk lang yun. Ngayon, dati kasi amplified. Ngayon, autodesk lang. So, these are the things that we are going to open up for your convenience and comfort. And at least generally, medyo maiwasan natin yung isang posibleng gamitin naman
pagkakataon ng mga ilang individual. Sa pamunuan naman po ng simbahan. Father, yung hindi naman lingid sa atin yung crisis ngayon dito sa bansa. Ano pong paalala o babala sa mga gustong gulo? Isabay sa dami ng tao. Yung aming panawagan nga, ang ating layunin ay maging banal, ligtas at maayos ang ating pagdiriwang. So ang panawagan talaga namin ay makipagtulungan at sumunod sa alituntunin ng ating simbahan. Sa mga nangangahas na manggulo, sana wag na po, no? Sapagkat hindi ito makakatulong. Ang panawagan natin dito ay kaligtasan ng lahat. Hindi natin alam kung sino yung mga taong ito, sino yung mga grupong ito, pero mali natin tinututulan ang anumang bagay na makakasira, makakahadlang, at magbibigay panganin sa ating mga liboto, mananampalataya, at sa bawat isa sa atin. Okay, thank you so much, Father Robert. Siguro last 2 questions, ano? We will accommodate 2 questions. Sino na wala si Sir naman? Ladies first. Oh, ladies first. Save sa best. Kay Mayor Escola, sir, kasi parang next activity na binanggit kung tama yung recollection ko. November 25, sir, meron kayong kay Mayor na parang inspection sa Rota. Sir, tanong ko lang kung baka ngayon pa lang meron na kayong parang advice sa mga dadaanan ng bahay, sa mga establishment, sir. Baka ngayon pa lang, although magpapasok kasi sa kung kunyari nagtitinda ka, talagang ilalabas mo yung paninda ka. Pero po, thank you, sir. Good observation. Yes, usually, pag may mga malaking activities, a week before, through Manila Public Information Office, tinutulungan na namin yung mga institusyon, whether an organization, or church event, or ay mga malaking activities, including national government infrastructure project. Yes, a week before, mananawagan kami, halos everyday mananawagan kami, and we're going to share data, ano yung mga road closure, at alin yung mga pinagbabawal. Now, to be ahead, ito i-announce ko na. Dito ko na i-announce ngayon para malaman kapag kaya handa na rin yung ating mga naghahanap buhay. With regard to your second question. On 7, 8, 9, wala po papayagan na magtitinda. Lahat ng nasa vicinity ng simbahan ng Quiapo. Ulitin po namin, ha? As you can see, when you go down, there are non-negotiable and tolerable areas allowed and not allowed na makapaghanap buhay yung mga kababayan natin. Dito sa baba, meron dyan, evangelista, Villalobos, pero non-negotiable ang Radiedo. Anything perpendicular to that, pinapayagan naman natin as long as may madadaanan ng tao. But, very specific, itong kapistahan, sanay naman na sila sa akin na pag nagkaalkalde tayo na may particular na araw sa Quiapo, pagkapistahan ng Quiapo, na talagang kailangan nilang itiklop lamesa. Tawagan namin sa kalsada, tiklop lamesa muna tayo. So, 7, 8, and 9. 3 araw. Para naman na sa ganoon, yung makapaganda rin ang lungsod, makapaglinis kung mayroon pang dumi, yung alinsangan, maging maaliwalas yung lugar. Buong area. Ulitin natin ha, buong area. Ngayon naman, siyempre, may tinatawag tayo mga sniper na vendor. Usually yan, tumitira yan sa Lotong, sa Calaw, sa Top Avenue. Hindi, okay naman. Alam mo, minsan nag-aahari mo na lang naman yung ating mga kababayan. But as much as we can, ang pakisuyo namin, una, huwag na kayong sumabay
sa daraan. Kasi baka masira lang yung hanap buhay niyo. Two, very specific ito. No? I hope, huwag po kayong magtitinda ng bagay na gagamit ng may mga matutulis na gamit. Katulad ng stick. Yan. Kasi marami sa mga deboto natin nakapaan. At based on past data, historical data, with regard to our patient during the course of these activities, marami talaga sugat sa paang inaabot dahil natusok ng stick. So, halimbawa, nag-aharimunan kayo sa Top Avenue, talaga naman pupuntahan kayo ng tao pag nagtutumang tao. No? Talaga naman bibili ng tubig. Hanggat maaari, huwag po yung gamit niyo. Pangalawa, ang DPS will be everywhere. Yung may nakasunod lagi yan. Kung makikita ninyo, pag habang nagtatranslasyon, ang nasa likod, pamahalaan. Yun yung naglilinis para for the general public, pagka alis ng translasyon sa particular area, matadaanan agad siya. Hindi na mabibili. So, hanggat maaari sa mga dadako dito sa Luzon at mga taga-Luzon ng Maynila, huwag po natin ibato ng ibato ang mga pinaggamitan natin ng ating pinagkainan. Ilagay ninyo sa mga tamang sisidlan, ilagay ninyo sa gilid hanggat maaari. For your own safety, and of course for efficiency of cleaning the city of Marinduque. Ulit po, no? Pasensya na kayo, tapos isa ng plaka. Hindi naman kami nakita nyo ang simbahan. Paulit-ulit na nagpapaalala. Wala po, maganda na kayo, magkayak na kayo. 7, 8, at 9. Wala po. Non-negotiable ang lahat ng kalsada dito sa Quiapo. So, makapaganda kayo ng mas maaga. So that's, I think that's something that ahead of time, inform na. Although, makikipag-coordinate na ng ating DPS at ang ating hawkers to inform our vendors, or hawkers in the vicinity. So, yun lang po. Thank you so much, Mayor. And another last two, di ba? Another last two. Wala katapusan yung last two natin. Okay, guys. Sorry, pero lang na si Kuya. Tiki Sarate po, Radyo Pilipinas. Kay Sir Alex, yung nabanggit nyo kanina, si Father Ata, yung sa Manibela, first time gagamitin. Yun. First time gagamitin, ito ba yung makakatagal sa mahabang posisyon po? Kakayanin kaya niya, lalo na first time gamitin. Nasubukan na ba ito kahit sa... Oo, tsaka ng klaseng Manibela. Dati yung ang ginagamit natin ay parang timon ng pangkat. Ngayon ho, ito ay gagamit ng Manibela. Sa experience ho ng gumagawa nito, yung saraw, tingin nila mas matibay yung ating chassis system at yung maneuvering ng andas ngayon sa paggamit ng Manibela. Although hindi pa ito power steering, power steering pa ho ito. And hopefully, minsan natanong ni Father din sa natin kaya ang panahon na fully automated o power steering na yung ating andas. Hopefully, dahil nga ito ay work in progress, sana makakuha tayo ng mga bagong teknolohiya para mas maging maayos. Pero we expect na mas makakatulong. Kaya naman po makasurvive ng bagong pag-alis sa Manibela sa kabaw ng posisyon. At saka huwag nang po sana kung mag-a-operate doon mismo sa Manibela. Actually, yun pong Manibela, kuya, hindi naman siya talaga ang gabay ng gas.
palaging yung tao pa rin na sumasalya na andas. Magugulat kayo kung nakita niyo yung tinanggal namin isang gulong sa harapan. Put talaga to, nakadikit na sa bakal. Mangyari, kahit na nakatagilid na yung gulong, naisasalya pa rin ito ng paabante. Kaya ho, yung manibela na to ay para lamang tumulong na huwag tayong laging mabalahaw sa mga bangketa ng kalsada. Yun lang ho ang silbi nito. Hindi ho ito talaga para i-giya ang buong andas. Ito ho ay pangtulong lamang sa pag-iya. Tao pa rin ho, ang ating mga iyos, ang ating mga malalay, ang ating mga deboto, ang ating mga mapapasa, ang tunay na nagdederehe ng ating andas. Maraming salamat po. Thank you so much. Okay. Sige po na. Ikaw po na. Siya na yung makasama kayo. Okay. Good afternoon po. Felix de los Reyes po from Technical ng ABS po. Kay Mayor. Mayor, tanong lang po sana namin for the FDRMO, yung sa footage po. Kailan po kaya kami pwedeng mag-ocular or kailan din po kami pwedeng mag-set up? Pwede naman. Kasi alam mo, gusto rin yung makita yung nangyayari sa Luneta ngayon. Ganito lamang, no? Busy-busy lang si Director Arnel Angeles ngayon for the past 3 days. Pero I think within the week, I will advise him after this, call him to allow you guys your technical na makapasok at maka-access sa video. Sure. Follow-up lang po, Mayor. Pwede po ba mag-live dun sa area? Pwede. Pwede. Kaya kasi nga, ayaw kong malimit yung vista ninyo for purposes of reporting because it's very crucial for the church and the city government na mainformahan ng real time yung ating mga kababayan. Kasi iba dyan, nanonood muna ng TV, nag-aantabay muna, saan na ba banda? Saan na ba banda? Nag-aantabay yan, saka sila tatapo. Meron silang mga ganon. So, it's very crucial ang participation ng media in real-time updating na kung ano ang sitwasyon ng presidente. Okay, thank you so much sa ating po mga friends. Dito po na nagpunta na ating mga kaibigan ng media. Thank you so much po sa pagpunta niyo sa ating press conference. And sa pagkakataon ito, hihingin po natin ang closing message po, closing remarks mula po kay Father J. Dicuana, ng ating po rector, and Father Praise ng Quiapo Church, and also mamaya yung blessing po sa ating mga media para sa ating coverage. Matsala, your sorry, on a lighter note po, no? Ako na maraming salamat sa pagbabalik ng ating ano dito, ating hermano, hermano. Sanay na po si Mayor. Ako po ay ikasyam na buwan ko pa lamang po rito sa Quiapo. This will be my first Nazareno 2026 Fiesta. At actually, I try my best to listen dahil I'm learning a lot from you. Although for the past several weeks po, I was able to meet a lot of people in the local government po ng Manila, and to my surprise, ay na-overwhelm ako dahil sobra pala, no? To the region, to the national, naka-apak tuloy ako ng Malacanang because of mahal na Diyos Nazareno. Maraming salamat po, nakaapak ko ng Malacanang. It is considered pala national security event kasi ng ating mga previous assignment po ng mga parokya. Pag naghahanda po kami sa piyesta, kausap ko lang po ay mga barangay captain. Ngayon ay the mayor of the city and the national, from the uniformed personnel, Department of Health, to the intelligence community. Ang dami ko po nakilala. And I'm just overwhelmed na talagang the devotion sa ating mahal na pong Jesus Nazareno has reached this point, this level. Ang ating panalangin lamang ay hindi tayo matigil sa debosyon, kagaya ng tatlong salita, debosyon,
Traslasyon, mission. Yun naman po talaga. No? That after each celebration, meron tayong tangay-tangay na hangaring maglingkod sa kapwa at tingnan at harapin ang pangailangan lalo na ng mas mahihirap. No? Everything here will be in vain if this will not bring us to a position of a servant. If this traslasyon, fiesta, will not trigger in us a drive or a zeal for service or mission, I don't think mahal na po Jesus Nazareno will be that satisfied. We are all called to servanthood. We are all called to reach out to each other, to take care of each other, especially nowadays at this time. So, devotion is just the first. It's just the first level. It's not enough that we start as a devotee, we end up just a devotee. We have to go to a period of traslasyon. Yung proseso ng pag-aalam, pagkilala, pagkilatis, pagtuklas, hanggang dumating tayo sa level na nandun ka na. You're in public service, you're already doing things that you would not ordinarily do for others. Yung mission, yun po ang ating gustong mangyari dito. While we're trying our best, we're investing so much time. People, talagang we are, na-istorbo namin yung maraming tao po, no? To the national level. All of this, iniaalay nitong mga kausap namin sa mahal na pong Jesus Nazareno para lamang po ang mga debotong milyong-milyon dumating sa punto na ang debosyon nila tutuloy sa misyon. And if you can imagine, if the Filipino people will have that spirit of mission and service, masarap maging Pilipino. Masaya sa Pilipinas. And Father Jordan reminded me, kung may mga narinig tayo kaninang mga restrictions, there are naman options. No? Hindi naman natin pinagbabawal and then that's it, that's all. Hindi, may options naman. So kung sinasabi po natin huwag tayong sumampa, dapat ay sumamba, pwede naman po yung panyo, hindi pa natin na-addition sa mga nasa mga grassroots community, no? At doon po yung mga ihos by the side of the Nazareno. They will make it sure na makikita ang Nazareno, hindi nila tatakpan yan. I-send nyo lang sa kanila, ipapahin po yan, ibabalik sa inyo. Yan po, pwede po yan. And din sa likod po, no, the last part ng cruise, pwede po doon. Pero wag na lang po tayo siguro talagang sumampa. Dahil pagbaba ninyo, sigurado may masasaktan po. Ano po? Di rin gusto ng Panginoon na nakaabot ka na, naka-attend ka na, tapos may nasaktan naman nung bumaba ka. I don't think God will be happy to see people getting hurt because of the procession. Para sa Panginoon, mas mahalaga pa rin yung kapakanan, yung kakaligtasan ng bawat isa. The more na makita ang Nazareno, if this will take 22 hours, if this will take 24 hours, as long ang mahal na po sa Nazareno, nakikita ng lahat, that's okay. Pero kung 18 hours, 10 hours, lahat naman, nakatakip naman ng mga katawan natin, nakaharang dun sa Nazareno. I heard, Mayor, one story na nandun lang siya sa sidewalk because he was too weak para lumapit. Nakita lang niya, dumaan mahal na po sa Nazareno. According to him, he felt that instant healing. So imagine how important na talaga maitaas ang Jesus Nazareno. Na hindi natin itatakpan na tayo magmumukhang bida. Ayun yung kabilin-bilinan ko po sa mga ihos. Ano po? Hindi tayo ang bida. The more na maging bida ang Panginoon sa Nazareno, the more na pagpapalain tayo at ang ating mga pamilya at ang ating bayan. Pero pag ating sa tatakpan, ang mauuna dyan, ego, pride, aatras at aatras tayo. We don't want that to happen. Ano pa? May ilang daang taon na po ang ating tradisyon ng traslasyon. I think this is the time for us to deepen our devotion, to level up our understanding of this devotion po. Ano po? Again, maraming salamat po. Kagalang-galang ang alkalde po ng Maynila, ang ating mahal na mayor. Of course, sa mga nakasama ko na, nandito yata si Kuya Bong, si Alex, ada si Director Rafi ng Offers. Wow, dami ko na nakilala. Sobra. And I'm happy to see all of you, your faces. Thank you po for taking part and being one with us in Catholic Church para po parating natin ang demosyon sa mas marami pong mga Pilipino. And we just really hope that every Nazareno will
raise the consciousness of the Filipino people na ang debosyon ng pagiging mabuting Katoliko ay pagiging mabuting Pilipino. Yun po yan. We do not, hindi na nakahati yun. Sinabi ni Bishop June before he left for Bataan. Ang sabi niya, ang mabuting Katoliko ay pagiging mabuting Pilipino. If you are a good Catholic but you're not a good Filipino, I don't think that's enough. Hindi po, hindi ganun yun. If you go to the scriptures, sorry po, nagpapabili na ako. No? Kung babalikan po natin ang banal na kasulatan, from the Old Testament, ang laging dasal, panawagan ng mga propeta, alam niyo po ano? Para sa bayan. Para sa bayan. Until mag-New Testament, are you familiar with Magnificat, yung Ave ni Maria? Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon. Tingnan niyo po ang letra na yun. Yung mga letrang dinadasal, inaawit ng mahal na Birhen Maria, hindi para sa kanya, kundi para sa bayan ng Israel. Ang faith po natin, the Christian faith, is founded in a charity and concern for the country. Yun po talaga. Kaya kung pupunta tayo deboto doon, ang daladalang natin, yung sarili nating hilingan, I don't think you have reached a certain level of maturity. Ang totoo po talaga, if we are to look into the scriptures, deeper into it, ang tunay itong pananampalatayang Katoliko ay pagmamahal sa bayan. Pagmamahal sa bayan. Sa kapwa. To our country. Yan po. So maraming salamat po again sa inyo lahat. Pagpalain po kayo lahat ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Ang Rector and Parish Priest ng Quiapo Church. Thank you so much sa ating mga panelists, na Mayor, kay Mayor Isko, kay Father Jonathan and Father Robert, thank you so much. At syempre sa ating friends, sa ating media, thank you so much. I-acknowledge po natin ang pagdating ng DCRH, Manila Vlogger, Manila